ating Panginoon. So, ayun po, bago po tayo mag-start na mag-worship sa ating Panginoon, baka po meron pang hindi nakakapag-pray dyan kaninang umaga. So, let's say a little prayer bago po tayo mag-start. So, let's open our mouth and start praying na po. So yan, pasalamat ka kay Lord kasi binigyan niya po tayo ng pagkakataon na i-worship siya today. At magpasalamat din po tayo kasi patuloy niya po tayong ibinibless sa araw-araw. So, i-prepare po natin yung ating sarili, ang ating heart, nang sa gayon maramdaman po natin ang dakilang presensya ng ating Panginoon. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find
see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this place. Come on, purihan natin ang ating Panginoon. For you alone, God, you deserve all the praises, oh Jesus. Lord, we worship you, Panginoon. We lift your name on high, oh God, for you deserve all the praises and all the highest adoration. Oh, we worship you, we worship you. We worship you, Jesus. Come on, just worship God with all our hearts. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this. Come on, let's give all the glory sa ating Panginoon. For you alone. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Yes, Heavenly Father. Maraming salamat po sa araw na ito na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa lahat ng pagpapalang iyong patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Ama, kami po ay lumalapit sa iyo na may mapagmamang puso at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang, Ama, sa lahat ng aming pagkakasala, sa aming kapwa, sa aming sarili at maging sa iyong harapan, Panginoon. Patawad, Ama, dahil kami napakarumi pero ikaw'y tunay na napakabuti dahil patuloy mo kaming niyayakap, Panginoon, sa aming karumihan. Ama, sa aming mga kasamahan na papunta pa lamang, naway
Gabayan niyo po sila na makarating po sila dito ng safe and sound, Father. Thank you, Jesus. Thank you, God, Lord, sa iyong lahat ng papurit, pagsamba at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen, God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, yung pinaka-the best na palakpak. Hallelujah! Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Handa na po ba nating ibigay yung best natin para sa ating Lord? Amen. Handa na po ba tayong sumayaw para sa ating Lord? Amen. Handa na po ba nating igiling-giling ang ating katawan para sa ating Lord? Amen. Amen. Kasi sabi dito sa kanta, napakasarap namang umawit ng kapiling ka. Amen. Kaya habang umaawit tayo, come on, i-remind natin sa sarili natin na andito ang Lord at pinapanood tayo. Kaya ibigay mo na yung best mo. Kung binibigay mo yung best mo kapag may contest kayo kasi andyan yung judge, ngayon ibigay mo yung best mo kasi andito ang Diyos. Amen? Amen? Come on, let's worship God! Come on, church! Huwag tayong mahiya sa ating Panginoon. Hallelujah! Come on! Pagkasarap namang umawit na kapiling ka. Napakasarap naman! Napakasarap naman. Oh, anong saya! Napakasarap namang umawit na kapiling ka. Napakasarap naman. Sadyang ibang-iba ang makapiling ka, ang makasama ka. Come on, let's sing! Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mo'y di ako iiwan, at hindi pababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Yes, Lord, hindi ka nagbabago, Panginoon. Napakasarap namang umawit. Pwede mo ba itas natin ang ating mga kamay? Come on, church! Napakasarap naman. Oh, ano sing saya. Napakasarap naman. Napakasarap namang umawit na kapiling ka. Napakasarap naman. Sadyang ibang-iba ang makapiling ka, ang makasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mo'y di ako iiwan, at hindi pababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mo'y di ako iiwan, at hindi pababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Hallelujah, Jesus. Lord, ang makapiling ka ay sapat na, Panginoon. Jose, ang makapiling ka. Jose, ang makasama ka. Ang makapiling ka. Ang makapiling ka. Ang makasama. Pwede mo ba mas mataas? Ang makapiling ka. Ang makasama.
ako iiwan at hindi pababayaan noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagbabago. Oh, hindi ka nagbabago, Panginoon. Come on, awitin natin to. Come on, just our voices. Ang makasama ka, ang makapiling ka, ang makapiling ka, ang makasama ka, ang makapiling ka, ang makasama ka. Sing ang makapiling ka, ang makapiling ka. Gawin namin sa nawitin natin. Ang makapiling ka, ang makasama ka, noon, ngayon, at magpakailanman. Pangako mo'y di ako iiwan at hindi pababayaan doon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Yes, Jesus. Hallelujah. Panginoon, hindi ka nagbabago. Hallelujah. Kung ibigay po natin yung pinaka-the best na palakpak. Yes, hallelujah. Truly that you are worthy to be praised, Father. Come on, let's continue worshiping God. Not just with our inner selves, but our whole selves. Can you just declare this verse? Jeremiah 10:6. It says here, "No one is like you, Lord. You are great, and your name is mighty in power." Sa umagang ito, Panginoon, naniniwala kami sa iyong katapatan, sa iyong kadakalaan. Tunay na walang papantay at hihigit pa sa iyo. Come on, let's give our best worship. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang iyayak ang kabutihan mo. Minsan paawitan natin ng Lord. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang iyayak ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon,
despite our unfaithfulness and our righteousness sa ating Lord, naging tapat siya sa'yo. Wala siyang hihigit sa Kanya, walang papantay sa Kanya. Come on, patunayan mo na ang Diyos walang katulad sa oras na to. Let's just worship the Lord with all of our hearts. Oh, thank you, Jesus. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Just our voices. Wala kang katulad. Come on, can we just lift up our hands and give all the praises and worship sa ating Lord. Kung these past few days, few months, binigyan ka ng Lord ng katagumpayan, nakaranas ka ng problema, ang Diyos patuloy pa rin ang katapatan, kadakilaan sa buhay mo. Magpasalamat ka, awitin mo to ng may buong pagpapasalamat sa Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, Lord. Wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Come on, for the last time. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, hallelujah, Jesus. Heavenly Father, we just want to say thank you for this day. Lord, muli lumalapit po kami with a humble heart. Lord, thank you for this opportunity again to worship you, to honor you, God, to lift up your name. Tunay nga na wala kang kapantay, oh Lord, wala kang katulad. Lord, as we go deeper in your presence, in your words, Lord, open our hearts, our minds, our soul, Father. Hanggang sa ganun, malaya po kaming tumanggap at makapiyan ng iyong mga salita. Lord, we surrender everything to you. You deserve all the highest honor, all the highest glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Haman, palakpakan natin ng Lord. Pwede mo na po tayong umupo sa presensya ng Lord. Okay. God is good. And all the time. Yung mas malakas nga po, God is good. And all the time. Pumalakpak nga po lahat ng pinagpala ng Diyos. Amen? Yung mas malakas nga po, parang di ako kontento. God is good. God is good. And all the time. Amen. So right now, mamayang gabi ay ang ating pang-pito na ating simbang gabi. Pero syempre,
Sunday ngayon, kailangan pa rin po natin ang ating pagsamba sa Panginoon. Amen? Kasi kung makakalimutan natin yung araw ng Sunday at pupunta lang tayo sa ating simbang gabi, kulang pa rin. Mas maganda pa rin na meron pa rin po tayong mas kinokompleto dapat natin yung 52 Sundays natin sa Panginoon. Amen? Tanungin mo nga sa iyong katabi, ask mo siya, nakompleto mo ba? Amen? Yung 52 Sundays, may I see the hands of those people na nakakompleto ng 52 Sundays? Wala. May time na absent kayo, may time na wala tayo, okay? Ako lang ata nakakompleto ng 52 Sundays, ha? Halata ba na ako lang nakakompleto? Amen? Okay, so right now, let's talk about God is my source. Sabihin nga po natin, source. Ang Lord po, ang pag-uusapan natin for today, itong umagang ito, na ang Diyos ang siyang source natin lahat. Maybe meron kang source sa trabaho mo kaya nagkakaroon ka ng finances. Meron kang source sa pagkain nyo everyday. May pinagkukuhanan kayo sa bukid. May pinagkukuhanan kayo sa inyong tabing bahay. Kaya meron kayong mga source na mga kinakain ninyo. Or meron kayong mga paninda. Meron kayong mga businesses wherein you can get your own source para magamit ninyo sa inyong mga tahanan, okay? Right now, in Hebrews chapter 3, verse 4. Basahin po natin na malakas. 1, 2, 3, go. Amen. Ulitin ko, the Bible says in Hebrews chapter 3, verse 4, for every house is built by someone, but God is the builder of everything. So si Lord po ang mag-bless ng kanyang mga salita. Now, itong building na ito that we have, meron pong gumawa dito. Amen? Meron pong gumawa sa building na ito, sa inyong mga tahanan, meron ding gumawa. Kung titignan nyo itong building na ito, I want you to see kung nasaan ka sa building na ito. Tingin kayo sa akin. Ang totoong anak ng Diyos, ang totoong binago ng Diyos, ang totoong disciple ng Lord are like these pillars. Tingnan ito. Ito, gaya nito. Itong mga nakatayo na ito ng mga poste, gaya tayo nito. Amen? Gaya tayo ng mga foundation na yan. Kasi yung mga foundation na yan, kapag ilalagay mo yung mga hollow blocks dyan, kakapit yan. Kasi kapag hollow blocks lang ang ipapantay mo dito, magtutumbahan sila. Are you getting my point? So, God is just telling you right now that we are the foundation, we are the pillars, na yung mga bago na magdidikit-dikit, tayo yung maghahawak para sa kanila, tumibay sila sa pananampalataya. Amen? Kaya kung titignan nyo yung mga hollow blocks na yan, naka-intact sila because of that beam, because of that foundation. Amen? Kaya dapat tayo mga Kristiyano, tayo yung kapag nakikita ka ng isang tao, tumatatag sila sa pananampalataya. Kapag nakikita ka ng isang tao na malupaypay or merong problema, sumasaya siya. Hindi man dahil nakakatawa yung mukha mo, hindi ganon. Kundi na-encourage siya dahil nakikita ka niya. Are you getting my point? Amen? Amen. Pero minsan, kapag nakikita ka ng ibang tao, nadi-discourage sila. Why? Because baka sa atin, wala pa talaga ang Lord sa atin. Hindi pa talaga tayo beam. Amen. So right now, ilagay mo yung sarili mo like you are the beam of the church, you are the foundation of the church, na kapag nakita ka ng mga tao, lalakas sila, titibay sila, dahil ikaw mismo ay kasama mo ang Diyos. Amen? Amen? So right now, let's talk about this source. Dito sa Bible, sabi ng Bible, ang lahat ng mga nakikita natin, ng mga tahanan, ginawa ng tao. Pero the Bible says, God is the builder of everything. Amen. Even yung buhay natin, tingnan sa akin, look at me. Even yung katawan mo, He is the one who built yourself. Itong katawan natin na ito, nung nasa sinapupunan pa lang tayo, hinuhulma na tayo ng Diyos. Kaya ang pinaka-best architect, look at me, ang pinaka-best architect sa buong mundo, sa buong kalawakan, walang iba, hindi si Sheila, ha? Kasi architect natin yan. Hindi si Sheila, kundi ang Lord. Amen? Kaya nga, sinasabi ng Lord sa atin, He is the builder of everything. Bago pa likhain lahat ng bagay, siya na ang gumawa. Bago pa malikha ang buhay mo, bago pa malikha ang inyong mga tahanan, God built everything. Amen. Amen.
Kaya magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil si Lord ang gumawa sa'yo. Amen. Hindi ka galing sa unggoy. Amen? Tingnan mo ngayon katabi mo. Kahit mabalbon yan, hindi yan unggoy. Kay Lord yan. Amen. Palakpan nga po natin ang ating Lord. So, remember this word that someone has built your house, but God is the giver, but God is the builder of everything. Maybe meron ka ngayon, you're professionals, or meron kang trabaho ngayon, or meron kang pinagkakitaan ngayon, but still remember this. Si Lord pa rin ang nagbibigay ng lahat ng bagay. Kaya kailangan natin mapagkatiwalaan sa mga binibigay ng Lord. Amen po ba? Amen? Amen. Yan. Mas malakas. Alam niyo po, galing po ako sa Pabil kanina. Natulog ako 2:00. Gumising kami 5:30. At pumunta kami sa Pabil dahil meron living. Amen? Kaya kung nakikita yung mukha ko ay puyat. Amen? Pero sana pakinggan nyo pa rin yung sasabihin ko sa inyo dahil ito ang word ng Lord for today. Amen? Okay, sige. Next tayo. Kawangis niya, ginawa tayo ng Diyos na kawangis niya. Wait lang, iayos natin to ha. Yan. Right. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ginawa ka ng Lord. Kawangis tayo ng Lord, kamukha tayo ng Lord. Kaya huwag mong sasabihin na pangit ka. Amen? Kaya kapag titingin ka sa salamin, may salamin dyan, pag titingnan mo yung sarili mo sa salamin, sabihin mo palagi, i-declare mo palagi, kasi sabi ng Bible, what comes out your mouth, it will come to pass. Amen? Kaya sabihin mo palagi, ang pogi ko talaga. Amen? Ang ganda ko talaga. Ang macho ko talaga. Amen? Kasi nga gustong makita ng Lord sa'yo, whatever comes out to your mouth, it will come to pass. Kahit nagjo-joke ka lang, dapat hindi mo gino-joke yun kasi sabihin mo yung katotohanan. Kasi kawangis ka ng Lord. Hindi gumawa ang Lord ng pangit. Amen? Sa tao lang merong pangit. Tama? Kasi mapili tayo. Pero si Lord, wala po siyang tinitignan pangit. Ang tingin niya sa atin ay pantay-pantay, walang favoritism ang Lord sa atin. Amen? Kaya the Bible says, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. So 3 beses na naman yung created. So lagi mong tatandaan na habang ikaw po ay nabubuhay, si Lord po ang lumikha sa'yo. Si Lord po ang siyang nagbigay sa'yo ng buhay. He created you male, He created you female. Amen? So si Lord ang lumikha sa'yo. Tiga sa akin, nagkamali kaya si Lord sa paglikha sa'yo? Come on, tiga sa akin. Nagkamali kaya si Lord sa paglikha sa'yo? No. Hindi po nagkakamali ang Lord. Kahit na pango tayo, amen? Sabi mo, tingnan mo yung katabi mo kung pango or matangos siya. Amen? Kahit na yung mukha natin ay flat top, mga ganon, talagang hindi okay sa mga tao, pero sa paningin ng Lord, ang ganda-ganda at ang pogi-pogi mo. Kasi walang ginawa ang Lord na pangit. Tika sa akin, kapag binabasa nyo ang Genesis, when God created the first day, ginawa niya yung first day, ang sabi niya, it was good. Nung ginawa niya yung araw at yung mga moons, sabi niya, it was good. Nung ginawa niya yung mga isda, mga animals, sabi niya, it was good. When He created Adam, sabi niya, it was very good. So when God created man, when God created you as His son and daughter, sabi niya, napaka-the best ng anak kong ito. Pero tayo mga tao, we're not satisfied of what we have kung paano tayo create ng Lord. Amen? Amen? Kaya nga pinapalalahanan tayo ng ang Lord na hindi nagkamali ang Diyos sa paglikha sa'yo. Sabi mo sa iyong katabi, hindi nagkamali si Lord sa'yo. Lagi mong tatandaan ito mga kapatid, na si Lord mismo ang gumawa sa atin. Ikaw ay lalaki at ikaw ay babae. Amen! Merong pinapasa ngayon sa kamara na pinagpipray natin na ang sabi nila, kapag ipapanganak daw yung bata,
ay wala pa kayong karapatan, wala pa tayong karapatan ng mga parents na maglagay ng kasarian nila. Mamimili sila kung sila po ay 15 years old na, ang ilalagay nila, sila po ay female or male. Yun pa lang po pinaglalabanan ngayon. Kaya ipag-pray natin na meron isang anak ng Diyos na tatayo sa Kongreso. Amen? Kung kilala nyo, marami pong tumatayo na mga anak ng Diyos, ipinaglalaban nila yung mga ganitong patakaran. Sabi nila, hindi pwede yan. Dahil ipinanganak pa lang yung bata, alam na natin kung ano siya. Amen? Tingin sa akin, ang mundo nga ay palala ng palala. Ang mundo ay pasama ng pasama. So kung wala tayong gagawin, anong mangyayari sa ating mundo? So kapag may ipinanganak tayo, 15 years old, pipili pa lang siya. Kung anong kasarian niya, o di wala na. So habang nag-aaral siya, hindi niya alam kung anong kasarian niya kasi wala pa daw sa kanyang kaisipan kung ano ang kasarian niya. Okay? So ganun na po ang nangyayari sa mundo. So kung hindi tayo nagiging aware, kung hindi ka nagiging mapagmasid sa nangyayari sa mundong ito, mawawala ka. Hindi tayo magiging okay sa harapan ng Lord. So God is just reminding you, God created you in His own image. He created you male and female. Palapan po natin ating Lord. Next. So God has 4 gifts for you. Sino pong gusto maka-receive ng gift? Amen. Di ba? Bro, gusto mo maka-receive ng gift? Amen. Amen ba talaga? Amen. Ikaw sis, gusto mo maka-receive ng gift? Siyempre. Dito, magtanong nga ako sa'yo. Gusto mo maka-receive ng gift? Amen. Sinong gusto mong magbigay ng gift? Ikaw. Mabilisan na. Gusto mo maka-receive ng gift? Amen. Sinong gusto mong magbigay sa'yo? Si Lord. Si Lord. Alam ko si Peter. Gusto mo maka-receive ng gift? Sinong gusto mong magbigay sa'yo? Si Lord. Amen. So all of us, gusto mo maka-receive ng gift? Alam ko gusto mo. Muffler. Nakita ko sa my day mo. Just kidding, bro. I love you, bro. Okay, now sabi ng Bible, God has 4 gifts for us. Ay, parang gusto nila dito. Pastor, dito naman sa pwesto namin, wala kayong tinatanong. Gusto mo ng gift, kuya? Amen. Anong gusto mong gift? Mas matindi na naman. anong gusto mong gift na matanggap? Gusto mo matanggap? Ha? Hindi pa alam. Dito kay ate. Anong gusto mong gift na matanggap? Jowa? Woo! Marami tayo mga young professionals dito. Amen? Mga young professional natin dito, pwede na sila. Ilan ba sila? Meron si Chriselle. Wow, pinangalanan. Meron si Riza. Meron si Honey. Meron si Julie. Sino pa ba? Ay, young pro natin dito. Aiza. Marami pa. May nagtataas ng kamay. Grade 2 pa lang. Hindi pwede yan, ha? Okay. Tingnan sa akin. God has 4 gifts for us. Sabihin nyo nga po, 4 gifts. Lagi niyo pong tatandaan itong sasabihin ko na ito. Number 1, a key for every problem. In every problems, trials, merong susi or merong gagawin ng Lord. Amen? All you have to do, tanungin nyo kung paano yung gagawin ninyo. Pangalawa, a light for every shadow. Lahat ng kadiliman natin, lahat ng pinagdadaanan natin, lahat ng darkness natin. Sabihin nyo nga po, darkness. Merong light ang Panginoon. Pangatlo, a plan for every tomorrow. Naniniwala po ba kayo that God holds tomorrow? Ang sabi ng kanta, because He lives, I can face tomorrow. Remember this, God holds our tomorrows. Ang kinabukasan natin, alam ng Diyos lahat yan. Amen? Kaya i-entrust natin. Number 4, a joy for every sorrows. Okay? Meron tayong kagalakan, meron tayong kasiyahan sa lahat ng kapighatian nangyayari sa ating buhay. Meron pa rin gagawin ang Lord. Mahirap, lalong-lalo na. Sabi ko nga sa mga pinupuntahan kong lamayan, okay lang na masiraan ka ng cellphone, okay lang na masiraan ka ng bahay, pero kapag nawala ang taong mahal mo, yun ang pinakamahirap. Talagang sorrows yan, talagang iiyak ka dyan. Amen? Amen? Hello? Da kayo ba'y kakabsat? Amen? Okay? So, God is just telling us,
a joy sa lahat ng sorrows natin, sa lahat ng pinagdadaanan natin. Next tayo. Tingnan natin ito. Because He is the source of everything. He is the source of life. Amen? Now, He knows what is best for you. Sabihin mo sa iyong katabi, alam ng Lord na ang mabuti sa'yo. Sabihin mo ulit, huwag kang padalos-dalos. Kung naniniwala ka na ang Lord, He knows the best for you, then, don't work out for yourself. Hayaan mo na si Lord ang magbigay ng the best sa'yo. Pangalawa, He knows your name. Amen? Alam po ng Lord ang ating pangalan. He knows everything about us. He knows your sin, but He calls you by your name. Satan knows your name, but he calls you by your sin. Si Satanas kasi, ang pinapaalala niya sa inyo palagi, come on, look at me. Every time that you will be reminded of your sins, every time na i-remind sa inyo ni Satanas na kayo ay makasalanan, hindi tayo karapat-dapat kay Lord. The Bible says, come on, kayo ni Satanas na hindi kayo okay, hindi kayo pwedeng lumapit kay Lord, i-remind mo lang si Satanas about his future. Ulitin ko ha, kapag andyan si Satanas, sasabihin niya sa'yo, hindi ka karapat-dapat, hindi ka magtatagumpay sa buhay, hindi ka mag-graduate, wala kang mapapala. I-remind niya sa'yo, marami kang kasalanan, hindi ka karapat-dapat kay Lord. Ang sabihin mo lang din sa kanya, hey you, Satan. Amen? Ikaw, Satanas, I am reminding you of your future. Doon ka sa impyerno. Amen? I-remind mo lang din siya. Palalahanan mo siya na ang kanyang future sa impyerno. Pero tandaan nyo ito, Satan knows your name, but he calls you by your sin. But God knows your sin, He knows your name, but calls you by your name. Palakpan nga po natin ang ating Lord. He knows your every thought. Alam niya ang iniisip mo habang nandito ka sa araw na ito. Alam niya kung boring ka, at alam niya din kung totoo yung worship mo sa Kanya. Alam niya din kung bakit ka nandito or pumunta ka lang dahil sa isang tao, or pumupunta ka lang dahil pinipilit ka ng taong nagtawag sa'yo, or pumupunta ka lang dahil meron kang nililigawan or meron kang nagugustuhan sa loob ng iglesia. I want you to know this. He knows your thoughts. He knows everything what you are thinking. Alam lahat ng Lord yan. Amen? Kaya wala tayong may tatago. So dapat ngayon, focus tayo sa Panginoon. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, nakafocus ka ba? Alam niya din, habang nag-share ako dito, na hindi ka nakikinig. Bakit? Nakikipag-chat tayo. Or meron tayong ginagawa na hindi tama. Are you getting my point? Tandaan niyo ito, He is our source. Siya ang magbibigay ng lahat. Siya ang magbibigay ng promotion. Siya ang magbibigay ng finances. Siya ang magbabantay sa pamilya mo. Siya ang magbabantay sa mga alaga mo. Siya ang magbabantay sa pananim mo. Siya ang magbabantay ng lahat ng businesses mo. And yet, hindi natin siya inaasikaso ng lubusan. Amen? Kaya nga nilagay ko dito, He knows everything when you fall. Alam niya din kung nahuhulog na tayo. Alam niya din kapag may problema tayo. God knows everything. And next tayo. He hears us every time we call Him. Amen? Pinapakinggan tayo ng Lord. He knows everything about us. And lastly, that is the God we serve. He knows everything. At alam natin na kapag nakatutok tayo sa Kanya, ibibigay niya ang mga bagay na para sa atin. Palakpan po natin ang ating Diyos. Okay, next tayo. Number 1. Yan na, umpisa na tayo. Pwede po ba nating basahin? 1, 2, 3, go. Sino po ang broken sa inyo? Minsan, broken ka, wala ka ng pera, broken ka pa. Ganon, di ba? Maraming mga tao, as of now, hindi mo alam, you are broken. Okay? Parang na-break ka ba? Nabi-break ka unti-unti because of the things that is happening around you. Hindi man yung break ka ng taong mahal mo, hindi lang ganon. Meron yung broken ka dahil walang-wala ka. Meron isang tao sa Bible na talagang, she was 12 years old na siyang dinudugo at naubos na lahat ng kanyang ari-arian. Sabi ng Bible,
Nagpunta siya sa mga doctors, pero mas lalong lumala ang kanyang karamdaman. So, talagang ang nangyari sa kanya, broken na siya, wala na siyang magagawa, kundi lumapit na kay Lord. Tandaan nyo ito, tingin ka sa akin. Maling paniniwala nating mga tao. Kapag lang tayo walang-wala na, tsaka pa lang tayo lalapit kay Lord. Nakukuha nyo yun? Kapag ikaw ay depressed na, kapag ikaw ay meron ng mawawala, kapag ikaw ay walang-wala na talaga, tsaka tayo lalapit kay Lord. Parang ang naging nangyari sa Panginoon, naging option na lang natin siya. Lord, dito muna ako sa doktor ha, mamaya ka na. Pero kung bago mamatay ng ito, tsaka ako lalapit sa'yo. Ganun nangyayari sa atin, na pagkakamali natin. I want you to know this, na kapag meron tayong pinagdadaanan, meron tayong problema, bago ka kumonsulta sa lahat, kay Lord ka muna kumonsulta. Amen. E di wag. Kinig. Amen. Kasi ito yung pagkakamali nating mga tao. Kaya nauubos ang ating mga finances. Nauubos ang lahat ng meron tayo. Why? Hindi tayo nagtitiwala ng lubusan kay Lord. Amen? Paalala ito sa atin. So, this young girl, 12 years na siyang dinudugo, talagang broken na siya, walang-wala na siya. So, ang nangyari sa kanya, doon na lang siya kumapit kay Lord. Sabi ng Bible, naisip niya lang, kung mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling na ako. Kung noon pa niya sana ginawa yun, hindi naubos pera niya. Kung noon nyo din sana ginawa na magtiwala sa Panginoon, baka inangat na tayo ng inangat. Amen? Prinomote ka na ng prinomote ng Diyos. Magtitiwala ka pa lang ngayon, pero hindi naman huli ngayon. Pwede pa magtiwala ngayon. Amen? Amen? Huwag ka munang kukonsulta sa lahat. Kumonsulta ka muna kay Lord kasi He is the source of everything. Siya ang source ng knowledge, siya ang source ng wisdom, siya ang source ng strength, siya ang source ng finances mo, siya ang magbabantay ng lahat sa'yo. Amen! Ginagawa natin siyang option. Tumatawag lang tayo sa Kanya kapag walang-wala na tayo. Hello? Kaya minsan, syempre si Lord din, ayaw niya ng ganon. So this morning, I want you to see this. From being broken to being chosen. Naniniwala po ba kayo na pinili kayo ng Lord? Out of billions of people, out of thousands of people sa Ramon, naniniwala po ba kayo na pinili kayo ng Lord? Amen? Parang inaantok kayo ah. Parang ako pa yung mas malakas sa inyo na puyat ah. Amen? Para nakakaya ko lahat. parang wala tayong buhay. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Sige, tayo muna tayo lahat. Gusto kong makuha nyo itong word na ito. At sige, talikod ka muna. Lahat kayo, tumalikod pa kaliwa. Yan, sige, tumalikod kayo pa kaliwa. Tapos, i-massage mo siyang paganyan, oh. Yan, sige, i-massage mo yun nasa harapan mo. Sige, dito kayo lahat tumarap, dito, pag ganito kayo lahat. Yan. Sige, i-massage mo yan. Ganyan mo. Sige, ganyan mo. Para magising nga. Ito lang, gagawin natin ngayon. Okay. Ayan. Okay, thank you so much. Sa kaliwa naman. Ayan, sa kabila naman. Ayan. Ay, bakit? Wala kayo mag-massage ng dalawa. Ayan, alright. Okay. Sige. Okay, pwede na tayong umupo mga kapatid. Amen? Nagising na po ba kayo? Okay. So from being broken to being chosen. Whatever you are facing, trials, or even pinagdaanan mo yung nakaraan, si Lord po, pinili ka pa rin niya. Hindi po nagtatangi ang Lord. At ang pagpili ng Lord, sabi ng Bible, the calling of God is irrevocable. Can you say that word? Irrevocable. Amen? Ang pagkatawag ng Lord sa atin ay hindi pwedeng alisin ng kahit sino man.
Hindi pwedeng tanggalin ng kahit sino man. Kapag ikaw ay Kristiyano, talaga. Look at me. Sabi ng Bible, kapag meron tayong isang Kristiyano na kasama natin na Kristiyano before at nawala sila sa pananampalataya, the Bible says, they are not true Christians. Amen? Kaya kapag isang tao na nampalataya sa Panginoon talaga, pero pupunta sila sa church, pero nawala sila, nag-backslide sila, the Bible says, they are not true Christians. Kasi ang totoong Kristiyano, hindi magbabackslide kay Lord. Ang totoong Kristiyano, hindi tatalikod kay Lord. Ano mang pagdadaanan, ano mang problema. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, totoong Kristiyano ka ba? Amen? Itap mo siya, sabihin mo, totoong Kristiyano ka ba? Tapos sabihin mo, di nga. Amen? Okay, from being broken to chosen. Next tayo. We are all separated to God because of sin. We are all His enemy. And number 3, we are not worthy of Him. So, nilagay ko, di ba? Broken tayo lahat. Kaya nga, dahil sa sin, tayo ay tinatawag ng Lord na kanyang enemy. And hindi tayo karapat-dapat kay Lord. Even sa Romans chapter 3, verse 23. Hindi tayo karapat-dapat kay Lord. Sabi niya for the Romans 3:23. Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala at walang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Amen. Pero nilagay ko dito, but. Sabihin niyo nga po, but. Napakalaking but nito. Tingnan natin. But His love is for everyone. Diba, nabasa natin sa Romans chapter 5 verse 8. Nasabi niya dito, Christ showed His love for us while we are still sinners. Christ died for us. Kaya kahit tayo po ay broken, kahit tayo po ay walang-wala na, kahit tayo po ay walang time sa Panginoon, pinakita pa rin ng Lord ang kanyang pagmamahal sa atin. Pero ang tanungin niyo po ako, ay tingin po kayo sa akin, mauumangatan ni Apo mo lang kanya tayo? Yes. Mauumamot lang ni Apo, agtamtampugor pa ni Apo ka, agselselos pa ni Apo. Amen? Kapag, halimbawa, palala ko to sa inyo andito ka ngayon. Sabi ng isa, Pastor, alam mo po ba na ang lapit-lapit ko kay Lord? Oh, bakit? Kasi 18 times akong nagsimba. Grabe na. Bakit 18 times? Siyam doon sa kabila at siyam sa inyo. Wow, grabe na. Ang lapit mo kay Lord Hindi po ganun ang pagiging malapit kay Lord. Amen? Tika sa akin. Ang sabi na nga ng Bible, huwag mong sambahin ang mga ginawa ng tao, pero pumupunta ka pa rin at nandun ka pa rin just to show na makapag-worship ka kay Lord. Sabi ng Bible, alam mo na nga ang tama, hindi mo pa ginawa. Nagkakasala ka. Amen? Amen? Sabi ng Bible, huwag mong i-worship yung mga imahen o yung mga images. Baka sa sasakyan mo, meron pang rosary. Sa motor mo, meron pang rosary. Tapos may nakaukit pa. Ito kasi si Lord siya magbabantay sa akin sa aking biyahe. Tapos kapag magbabiyahe ka, haplusin mong ganyan. Di ba? Ganun po tayo dati. Pero I want you to know this. Hindi po yung rosary ang magbabantay sa atin. Amen? Si Lord. Kaya kailangan mo magtiwala ng lubusan kay Lord, hindi sa rosary mo. Amen? Hindi din sa mga ginawa ng tao. Hindi din sa simbahan. Amen? Kay Lord ka magtiwala. Amen? Palapahan nga po natin ang ating Lord. Next tayo. In 1 Peter chapter 2 verse 9, it shows here that God, si Lord mismo, ang pumili sa'yo. But you are a chosen people. Hindi makita pala kapag yellow. But you are a chosen people. Sabihin nyo nga po, chosen people. Ikaw at ako pinili ng Diyos. Hindi ka pinilit ng Diyos, pinili ka ng Diyos. Ito yung mas maganda. Tingin ka sa akin. Tayo ay chosen people. Alam niyo po ba na mas tayo mga dito sa Pilipinas, tayo ay mas pinili ng Lord? Bakit sabihin nyo? Pilipino. Pinili na, pinong-pino pa. Hindi nyo makuha, di ba? Bahala kayo. Amen? Pilipino. Pinili ng Diyos na pinong-pino. Amen? Kaya ito yung kagandahan sa atin na nandito tayo sa Pilipinas. Amen? Amen? Kung hindi ka maniwala na pinili ka ng Diyos, sinong pumili sa'yo? Hindi ka na nga pinipili ng taong mahal mo, si Lord, pinili ka niya talaga. Amen? Palakpakan po natin ng Lord.
Now, the Bible says, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So remember this, God has called us, pinili ka ng Diyos from darkness, inilagay ka into light. So dapat bilang isang anak ng Diyos, nag-iilaw ka. Amen? Dapat bilang isang anak ng Diyos, nagbabago ka. Dapat bilang isang anak ng Diyos, merong totoong nakikita sa'yo na pagbabago. Amen. Amen. Parang wala kayong lakas. Amen. Grabe naman kayo. Okay, number 2. Number 2 na tayo, next. Remember, in John 15:16, pwede po ba natin basahin lahat? 1, 2, 3, go. Amen. Oh, ang liwanag, kapatid. Ang sabi niya, you did not choose me. Hindi tayo ang pumili kay Lord. Si Lord ang pumili sa'yo. Sabi mo sa iyong katabi, pinili ka talaga ng Lord. Amen? So pinili ka na nga ng Lord, we have the privilege na mag-worship sa Kanya, tapos sinasayang mo pa. Amen? Naniniwala po ba kayo na sayang lahat ng ginagawa ninyo na pagpunta sa church kapag hindi nyo binibigay yung the best ninyo? Sayang. Amen? Tignan niyo You did not choose me, but I chose you and appointed you as you might go and bear fruit. So, tingnan sa akin. Come on. So, pinili na tayo ng Lord para mag-bear fruit. Para mamunga. Para magkaroon ng mga tao na maidadala natin sa langit. Amen? Salamat sa 4 na nag-amen. Pagpalain kayo ng Lord, bro. Diyan na lang ata ako. Dito kasi yung sumasagot eh. Naimbagti apo. Amen. O, talaga sila lang. Kayo ay, wala man lang ako marinig. God is good. Grabe kayo. And time. Amen. Okay, next tayo. Okay, from being pressured to being treasured. When I was 30 years old, pinipressure nila ako mag-asawa. Sino po dito napipressure na? Riza? Napipressure ka na? Halika nga dito. Halika dito. Okay. Guys, this is Sunday. Halika dito, nak. This is Riza May. Mamayang gabi po, i-raffle natin siya kung sino. Okay. Ang lakas kasi ng amen mo. Okay. From being pressured to being treasured. So tayo po, most of the time, lalo kapag ikaw po ay, ang tawag doon yung pinakapanganay? Breadwinner. Okay. Kapag ikaw po ay breadwinner, ikaw lang po may kaya sa buong pamilya, ikaw ang may lakas sa buong pamilya, talagang mapipressure ka. Sabi nila, saan yung pagkain? Saan tayo kukuha ng pagkain? Talagang mapipressure tayo. Amen? And there are so many things sa buhay talaga natin na pressure ka. Even sa loob lang ng school, pwede kang ma-pressure kapag ikaw leader. Tama? Ikaw leader nila, tapos yung mga kasamahan mo, nag-uusap-usap lang sila, wala silang maitulong sa'yo, mapipressure ka talaga. Pero I want you to know this. Tingnan sa akin. Look at me. The Bible says, from being pressured to being treasured. Di mo ba alam na ikaw po ay treasure ng Lord, pinapahalagan ng Lord? Amen? Naniniwala po ba kayo na pinapahalagan ka ng lubusan ng Lord? Tingnan natin ito. Next muna tayo. Pressure are everywhere. Being pressured will make you unaware of your decisions. Naniniwala po ba kayo dito? Na kapag napipressure ka, nakakapag-decision ka ng hindi tama? Tama? Pressure ka na talagang, sige na nga, gawin ko na to. Diba? Kasi doon tayo, kapag napipressure na tayo, nakakagawa na tayo ng mga decisions na hindi tama. Kaya nilagay ko dito, kapag pressured ka na sa buhay, mas magandang mag-pray. Sure, panalo ka. Amen? So, from pressured to
to pray sure. Amen? Listen ko from pressured to pray sure. Malaki ang nagagawa ng prayer. Kaya kapag napipressure ka sa lahat ng pagkakataon, meron ka nagsabi sa akin, Pastor, napipressure na ako sa'yo. Yes. Ang dami ko daw pinapagawa. May devotion. Merong cell group. Meron pang meeting. Meron pang mentoring. Pastor, nakaka-pressure. Tapos pagsasalitain ko pa. Di ba nakaka-pressure naman talaga? Hindi ka po mapipressure kapag ikaw po talaga ay connected kay Lord. Tika sa akin. Nung kami po ay bago-bago pa lang na Kristiyano, mas matagal pa kayong Kristiyano kaysa sa amin. Ang nangyari po sa amin, meron kaming isang mentor na ang gagawin niya sa amin, kapag nandun kami sa church ang gagawin niya, syempre, pagkatapos ng praise and worship, huwag mo siyang tatabihan. Kaya minsan sa cell group, huwag mong tatabihan ng pastor. Kasi kapag katabi mo yung pastor, ikaw mag-open prayer, ha? Ang nangyari, tumabi ako sa kanya. Ito yung matindi. Sabi niya sa akin, after praise and worship, Balong, ikaw mag-preach, ha? Ha? Ako auntie, prepare ko. Ang totoong anak ng Diyos, nakaprepare sa lahat ng pagkakataon. Wala na akong magawa. Pumunta ako sa harapan, mag-share, tumingin ako ng verse, na kahit anong verse, with my testimony. Amen? So, isang paalala ito sa atin mga kapatid. Dapat sa lahat ng pagkakataon, you are prepared. Naka-prepare tayo. Amen? Pupunta ka sa Lamayan, walang Kristiyano doon, walang mag-share doon. Hintayin mo pa ba si pastor from ang tag dito na napakalayo? Dapat ikaw na. Amen? Isang paalala ito sa atin. Amen. Pastor, nakakahiya eh. Alam po, sabi ng Bible, kung ikinakahiya mo ako sa maraming madla, ikakahiya din kita sa aking Ama. Hello? Kung mag-share ka lang doon, ali po kayo, family, can I pray for you? Okay yun. Then after mo sabi, bago ko po kayo ipag-pray, pwede po ba ako mag-share ng kaunting word ni Lord? That's it! Tapos na yun. And after that, pray. Hindi naman kailangan 30 minutes ka mag-share na ginagawa ko. Amen? Mag-share ka lang ng John 3:16. Alam niyo po ba, na kahit ganito ang nangyari, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Tapos na. Amen? Amen? Kaya nga, din sa nasabihan tayo dito mga kapatid, ang layo na ng pressure doon. Pero ang pagkatawag kasi ng Lord sa atin, dapat sa lahat ng pagkakataon, we are prepared. Amen. Na kahit hindi ka okay, dapat you are prepared. Maraming mga disciples, they are not okay, but they are prepared. Ginagamit pa rin sila ng Lord. Ikaw ba naman, si Lord kasi, sa out of 12 disciples niya, merong 9 na pasaway. At meron isang pinakapasaway. Sino yon? Si Judas. Si Lord na yun pero meron siyang pasaway na kasama. Kaya ang palagi niyang sinasama, si Peter, si James, at saka si John. So kapag lalabas si Lord, pupunta sa isang place, mananalangin, ang kasama niya yung 3. Pagbalik nila, meron yung 9 doon, sabi nila, Lord, saan ka ba nagpunta? Saan ba kayo nagpunta? Hindi namin mapalayas tong demonyo na to, bata yun na-demon possess. Nade-demonyo. Yung bata na yun, tinatapon niya yung sarili niya sa apoy. Ganun po yung pagka-demonyo niya. So sabi ng 9 disciples, Lord, saan ba kayo nagpunta? Di namin kaya to. Ang sabi ng Lord, mga walang pananampalataya. Yun sabi niya. Okay? Mga walang pananampalataya. Ganito lang yan. Lalabas yan sa pamamagitan ng prayer and fasting. Hello? Kaya kapag meron kayong pinagdadaan ng matindi, meron kayong problema na matindi, meron kayong kasama sa bahay na hindi okay, come on, ipag-pray mo at ipag-fastingan mo. Yung espiritu na hindi okay sa kanya. Amen? Magandang gagawin ng Lord doon. So huwag kang ma-pressure. Ang gawin mo, mag-pray, mas sure. Palakpan po natin ating Lord. Amen! Mas malakas talaga dito. Next time nga bro, dito na lang kayo sa gitna. Amen? Amen? Yan. In Isaiah chapter 43, since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you. Nations exchange for your life. Sino nagsasabi nito? Ang Lord mismo. So if you are looking for a word, for a text, or a chat na galing sa isang tao na I love you. I love you. Yan dapat yung hanapin mo, yung I love you ni Lord. Amen?
Wag muna yung I love you ng kahit sino mang tao dyan. Amen! Kung si Riza kasi, naghahanap na siya kasi nasa ko na siya, then go. Hayaan natin. Pinagpipray na nga natin. 5 yung pinagpipray natin dito eh. Okay? Pinagpipray meron na. Pero wag kayong ma-pressure at ipag-pray nyo na mabuti. Sabi ni Riza, ayaw pa niya ata. Amen? Pag-pray mo lang, anak ko. Okay, next. Sabihin mo nga po, I am treasured by God. I am loved by God. I am blessed through Him. I am anointed because of Him. Amen? So si Lord mismo, tinitreasure ka niya, pinapahalagan ka niya. Kung ang mga tao hindi kayo pinapahalagahan, tingin ka sa akin. May bibigay akong tip na gagawin nyo every day. Look at me, look at me. 2 tips para makita mo na ikaw po ay mahal na mahal ng Lord. Okay? Or ikaw po ay ipinagmamalaki ng Lord. Or ikaw po ay magtutuloy-tuloy sa paglilingkod kay Lord. Number 1 tip. Always remember that God loves you. Amen? Say amen. Pangalawang tip. Kung wala nang nagmamahal sa'yo, go back to number 1. So kapag alam mo yung number 1, hindi ka tatalikod sa Panginoon. Number 1 tip, always remember that God loves you, He cares for you, He longs for you, at iniintay ka niya. Pangalawa, kapag wala nang nagmamahal sa'yo, kahit pamilya mo, kahit sino mang mga tao, iniiwan-iwan ka na, go back to number 1. Makikita mo kung paano ka kamahal ng Lord. Next tayo. In 1 Peter chapter 2 verse 9. Pwede po ba natin basahin yung naka-red? Amen. Ang sabi niya dito, pinili ka na ng Lord at ikaw po ay God's special possession. Now, tingin ka sa akin. Tingin ka sa akin. Ano yung ninanakaw ng mga tao? Ano mas nanakawin ng tao? 5 pesos or jewelry? Sino magnanakaw dito? Ikaw, Riza. As lang kita, ano pipiliin mo? Is yung jewelry or 1,000? Siya. Ay, charot. Jewelry. Jewelry, right? So, lahat kasi tayo, ang pipiliin natin yung mas mahalaga at mas mahal. Si Satanas kasi, hindi niya pipiliin yung dating sa kanya. Ang kukunin niya ay yung nandun sa loob ng church, yung mga sumasamba sa Panginoon. Kasi nga, God's special possession, kung babalikan mo yung John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. So si Satanas, because you are God's possession, special possession, ang gagawin ni Satanas, i-snatch ka niya, nanakawin ka niya from God, at magiging kasama ka niya. So if you are God's special possession, kailangan mong bantayan palagi yun. Kailangan mong huwag hayaan si Satanas na manakaw ka niya. Amen. Amen. Kung hindi ka God's special possession, talagang pababayaan ka ni Satanas. Ang sasabihin lang sa'yo ni Satanas ay, huwag mong pakialaman yan, kahit simba yan ng simba, sa atin yan. Amen? Alam ni Satanas kung sino sa kanya. Tingnan mo yung katabi mo. Kay Lord ka. Sabi mo, kay Lord ka. Amen? Lagi niyong tanda nito, alam ni Satanas ang sa kanya. Ang nanakawin niya talaga ay yung God's special possession. Yung pinapahalagahan ng Lord. Kaya number 2 natin, from being pressured to being treasured. Amen? So naniniwala ka na ngayon na treasured ka ng Panginoon, pinapahalagan ka ng Lord? So kung pinapahalagan ka ng Lord, pahalagahan mo din yung sarili mo. Bantayan mo din yung sarili mo. Bro, wag niyong puyatin sa maling tao. Amen? Wag nating puyatin sa hindi tamang tao. Sabihin lang natin, come on, because I am His son, I am His daughter, I know the best will come in His proper time. Amen? Palakpan po natin ang ating Lord. Number 3, from being rejected to being protected. Naniniwala po ba kayo na sa lahat ng pagkakataon, God is protecting you? Naniniwala po ba kayo also na kapag nireject ka ng Lord, it is His redirection? Tingnan natin ito nilagay ko dito.
na natutunan namin. Rejection is God's way of redirection. Ulitin ko ha. Rejection is God's way of redirection. Kapag ikaw po ay hindi pumasa, kapag ikaw po ay hindi sinagot, kapag ikaw po ay hindi nakuha sa trabaho, that rejection will lead to redirection. Amen. Kaya minsan kapag merong hindi okay sa atin, may nawawala sa atin, hindi tayo nakakapasa, or something na hindi tayo natatanggap sa trabaho, or parang ayaw sa atin ng mga tao, I want you to know this, from that rejection na nangyayari sa'yo, nire-redirect ka ng Lord for a better purpose. Amen. Merong prepare kasi si Lord sa atin. Tingnan sa akin. Come on, look at me. Look at me. Not every open doors comes from God. There are a lot of open doors na mag-o-open talaga sa atin, pero hindi ito ang open door para kay Lord. Kung hindi ka mapagmatsyag na Kristiyano, mawawala ka. Sabihin mo, Pastor Yang, ang taas kasi ng sweldo namin dito may Sunday. Pastor, mapopromote na ako may Sunday. You need to be careful. I want you to know this. Not all promotion and not all open doors comes from God. Sometimes, ito po ay taktika ni Satanas para mapalayo kayo kay Lord. Balikan mo yung number two, you are God's special possession. So si Satanas, he will make a way para ma-snatch ka. Grabe naman kayo. Amen? Gagawa sa Satanas para ma-snatch ka. Amen? Sige, Crishel tawang-tawa ka. Sige, hindi ako Bisaya. Number 2. sorry. So rejection is God's way of redirection. Nawala today ako. Palakpakan natin si Lord. Amen? So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Tingnan niyo yung promise ng Lord dito. Ang promise niya, huwag ka lang matakot kasi kasama kita. Huwag kang ma-discourage, huwag kang madismaya. Kasi ako yung Diyos mo. Amen? May iba ba po ba kayong Diyos? Hello? May iba pa po ba kayong Diyos? Wala na. Sabi ng Bible, pwedeng maging Diyos ang pera. Diba? Ikinumpare ni Lord. Tingnan niyo dito ikinumpare ng Lord ang kanyang pagka-Diyos. You cannot serve two masters at the same time. You cannot serve me and you cannot serve money or mammons. So kapag pera ang palagi mong hinahanap, yan na ang nagiging Diyos mo. Hindi masamang magkaroon ng pera, pero you need to be careful in having those kind of money. Sabi niya, pangalawa, I will strengthen you. Sino po ang nangihina ngayon? Hello? May puyatan na naman kami mamayang gabi. Amen? Mayroon pong anak ng isang pastor na kasamaan po natin na namatay. Ito yung nakita ko sa pastor na ito. Siya po ay talagang pastor. Meron po kaming pastor's fellowship. Tinawagan siya na nasa 50-50 na po yung kanyang anak. Okay, isang kambal niya na anak. At that time, nagpipreach siya. Tinuloy niya pa rin yung pagpipreach niya. And then after niyang mag-preach, after niyang mag-pray, he went home. And sabi niya, pagka-uwi niya doon, nagbalita siya sa amin na yung 50-50 niya na anak, wala na. Pero ito'y matindi sa kanya. Tinapos pa rin niya yung part niya to encourage people. Amen? Even though nag-50-50 na yung kasama niya sa bahay, pero yung work na pagkatawag sa kanya, tinapos niya para sa Panginoon. Amen? That's the true heart of a pastor. That's the true heart of a servant. Next tayo. In 2 Thessalonians chapter 3, verse 3, but the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one. Ano po yung number 3 natin kanina? From rejected to protected. Naniniwala po ba kayo that si Satanas is everywhere? Amen? Nasa lahat din siya ng tao, wala nga lang siya sa langit. Meron po isang pastor sa amin na nag-share sa amin that the communications of the evil one ay napakabilis. Okay? Napakabilis po ng communication ng evil kasi marami sila.
Hello? Kung maraming angels, marami ding demonyo. Kaya kailangan natin maging alerto. Sabi ng Bible, but the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. So, when the evil... napanood nyo po sa Facebook, may dalawa bang bata dito? Pwedeng dalawang bata dyan. Dalawang bata. Ha? Kayong dalawa. Dalawa, halika. Sige dito lang muna kayo. Itong dalawang bata. Itong mag-asawa na ito, ganyan. Sige. Ganyan. Doon sa Facebook, meron ako nabasa. Itong dalawa silang bata. Itong dalawang bata na ito, they are walking on the street. Sige, naglalakad silang ganon. Sige, okay na. Naglalakad silang ganyan. So, itong dalawa na ito, meron siyang parent na prayerful. So, habang papunta sa school itong dalawang batang ito, itong nanay na ito, she's praying for his son, Lord, protect my son. Lord, whatever trials, Lord. Pinapipray niya na mabuti yung kanyang anak. Habang ito naman, na naglalakad na masaya, gumaganon siya, walang nagpipray sa kanya. Then suddenly, there is evil one na bumalot sa kanya. Gumanon sa kanya, talagang nabalutan siya. Habang naglalakad siya na masaya, palubog pala siya ng palubog doon sa may ground. Pero ito, naglalakad lang siya. Gumaganon siya na masaya. And then suddenly, may napansin siya. May napansin siya nakakaiba dito. Sabi ng lalaki na ito, sabi niya, may napansin ka ba? Sabi naman nito na walang kamuwang-muwang, sabi niya, wala akong napansin. Pero in that area, I want you to know this. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng pinupuntahan natin, the evil one is always there. Sabi ng 1 Peter chapter 5, the enemy or Satan is like a roaring lion looking for someone to devour. Kaya kahit dito, naglalakad ka, papunta sa school, papunta sa church, papunta sa kahit anumang lugar, si Satanas ay nandyan looking for someone to devour, looking for someone to eat. Kaya kung hindi tayo mapanalangin, kaya kung hindi tayo mapagmatsyag, gaya tayo ng isang bata na yon na lumulubog na, paunti-unting lumulubog. Buti itong batang ito napansin niya. Amen? Thank you so much. Pero God is faithful. Sabihin mo sa iyong katabi, God is faithful. He will strengthen and protect you from the evil one. Proprotektahan ka ng Lord. Next tayo, last. Remember, pwede po ba tayong tumayo lahat? Amen? Pwede po ba nating basahin yan? 1, 2, 3, go. Amen. So, ano yung una natin? Ilagay mo sa sarili mo, ha? Ano yung una? From being broken to being chosen. Ano number 2? From being pressured to being treasured. And number 3, from being rejected to being protected. Ito po yung isa sa mga plans ng Lord sa atin. So God, if God is your source, you will be protected. Amen? If God is your source, God will provide everything. Kaya lagi niyo pong tatandaan ito, mga kapatid. Trust God as your ultimate source every day, for every day of your life. Amen? Are you blessed? Are you blessed? Can you just worship God right now? Come on. Sabihin natin na walang katulad ang Lord sa buhay natin. Worship Him like never before. Worship Him. Tingnan sa akin. When you worship God, parang andito na yung promotion mo. Di ba? Parang andito na yung pagtaas ng business mo. Andito na yung kagalingan mo. Andito na yung itataas ka ng Lord. Andito na yung pagsagot niya sa prayer mo. Andito na yung license mo. Ganun yung gusto makita ng Lord sa'yo. Yung pang matatanggap mo na. So when you worship God, give your best. Amen? Can you just worship God right now with all of our heart? Sing this song with all of your heart. Come on. Oh God, wala nang higit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa
katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Thank you, Jesus. Kaya isang paalala ito mga kapatid sa atin ng Lord. Pinapaalalahanan tayo ng Lord na ngayon, huwag kang ma-pressure, mag-pray ka lang. Because you are treasured. Kapag treasured ka ng Panginoon, binabantayan ka at inaalagaan ka ng Lord. Ganun po ang treasure. Hindi po tayo marunong kapag hindi mo babantayan yung isang bagay na treasure. Amen? Si Lord mismo, marunong siya, kaya binabantayan niya na mabuti ang kanyang God's possession. Ang kanyang pagmamayari. Hello? Kaya kung pagmamayari ka ng Lord, lagi mong tandaan that you are treasured. Pinapahalagan ka. Kung hindi ka pinapahalagahan ka ng Diyos. Amen? Kung ayaw man sa'yo ng mundo, gusto ka pa rin ng Diyos. Amen? Kapag ikaw po ay rejected, come on, it's time for you to say, Lord, I'm just here. Salamat po sa pagpili mo sa akin. Amen? Thank you, Lord. Can we just lift our hearts towards heaven? Come on. Thank you, Jesus. Come on, just lift up your hands towards heaven and close your eyes. Come on, come on. Thank you, Jesus. God, thank you for choosing us as your sons and daughters, Panginoon. Thank you because we are your God's special possession, Panginoon. That there are so many things, Panginoon, distractions around us. Lord, na gusto kaming nakawin ni Satanas into your hands. But Lord, thank you for holding us. And thank you, Lord, for looking at us, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Lord, tulungan niyo po kami na sa lahat ng pagkakataon, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin namin. Ikaw at ikaw pa rin ang sasambahin namin. Ikaw at ikaw pa rin ang pupuntahan namin. Ikaw at ikaw pa rin ang siyang aming patuloy na pupuntahan sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. God, we just want to say thank you for your word. Thank you for being with us. Thank you for your presence, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So ayan, good morning po sa ating lahat. So alam ko na-encourage na kayo sa mga sinabi ni Pastor dito sa harap, but I want to encourage you through giving naman in this. Ayan, so kung pwedeng mag-settle down na lang po muna tayo. Sige. Hintayin po natin yung mga kasama nating kumukuha ng envelope sa harap, ay labas. Yan. So I want to encourage you, everyone, sa book ng 2 Corinthians chapter 8 verse 12. It states that, "For if the willingness is there, the gift is accepted according to what one has, not according to what one does not have." So meron lang po akong dalawang points na ituturo dito. First is give with a willing heart. Bakit? So, di ba, meron yung laging tinuturo sa atin ni Pastor, yung dalawa, yung mayaman at saka yung matanda na nag-offer ng kanilang offering. Na yung mayaman is bigay lang siya nung konti lang, but yung isa, yung nagbigay ng kung ano yung meron siya. So, ayun, ina-encourage ko ang bawat isa sa atin na through giving, dapat andun yung heart natin. Always remember yung heart over the value na ibibigay natin. God doesn't, hindi nagmamatter kay Lord yung value na ibibigay natin, but yung heart natin, yung tinitignan ni Lord sa pagbibigay natin ng ating tithes and offering. And next point is yung
pagbibigay natin kung ano yung meron sa atin at hindi yung pagbibigay kung ano yung wala sa atin. Di ba laging sinasabi sa atin ni Pastor yung kung ano yung may o-offer natin kay Lord, which is yung 3 T's, yung time, talent, and treasure. So kung ano yung meron tayo, kung ano yung yun lamang yung maibibigay natin is yun yung maibibigay natin kasi 'di ba? Kaya ba nating ibigay yung bagay na wala sa atin? 'Di ba hindi? Parang kapag nagtuturo tayo, 'di ba? Hindi natin maituturo yung mga bagay na wala naman sa atin or yung mga bagay na hindi pa natin nararanasan. Kumbaga, ganon din sa giving. Nasabi nga dito, nasa book naman ng Bible, na kung ano yung meron sa atin, yun yung maibibigay natin at hindi natin kayang ibigay kung ano yung wala sa atin. And therefore, into conclusion, this verse call us to be generous based on our own abilities and to trust that God sees and values our willingness to give. So ayun, i-march na po natin ang ating tithes and offering. Ayan, sa mga hindi pa po nakapagbibigay ng kanilang tithes and offering, even to those who are in our live, you can send your tithes and offering through GCash. So for our announcement po, to stay connected to our Facebook page for more encouragement and for other announcements. And let us make Jesus viral by sharing our lives and mga post po sa ating Facebook page. So those people who are willing na magpagamit sa ating Panginoon, you're still welcome sa ating worship team. Paki-approach po si Brother Jojo. Sa ating media team, paki-approach si Sister Sheila. And for our Sunday school teacher, i-approach nyo lamang po ako or si Pastor. Ang ating simbang gabi ay tuloy-tuloy pa rin po. Tayo po ay nasa 7th night na. Are you still excited? Amen. So dapat habang tumatagal, tayo dapat ay mas lalong na-excite dahil palapit na ng palapit ang ating last night ng simbang gabi. Alright? So, kita-kita po tayo mamayang gabi para sa ating simbang gabi. Sabihin mo nga sa katabi mo, tapikin mo ng medyo mas malakas na konti. Yung ramdam niya yung tapik mo, see you mamayang gabi. O, sige, sabay-sabay tayo, tapik. See you mamayang gabi. O, ganun din yung nasa kabila, para hindi lang yung nasa kabila. Yan. Pwede rin yung mga nasa likod mo. Amen? So, for our cell groups, tuloy-tuloy pa rin po ang ating cell groups. Hindi dahil may simbang gabi tayo ay hindi na po tayo magsa-cell group. So, sa mga cell members ko, mamaya after mentoring, ay may cell group po tayo. May mentoring pa rin po tayo right after this service. May mentoring pa rin po tayo. Kaya wag po muna kayong uuwi. And yon, reminder po sa lahat po ng nakakuha ng kanilang alkansya sa Ipon Challenge po natin for our church building. Pag napuno na po ninyo, ay pwede na po nating ibigay next Sunday po. So, i-approach na lang po si Pastor para dyan. Or you can ilagay na lang po dito sa harapan sa Sunday. And lastly po, tayo po ay pinagpala ngayong araw na to dahil meron po tayong kakainin. So, tayo na po tayong lahat for our closing prayer. Wala po munang uuwi ha. Kain po tayo, meron po tayong pagkain sa may gilid. Well, let's pray po. Hallelujah. Once again, Lord, salamat Panginoon sa araw na ito. Salamat, Lord, sa katagumpayan, Lord, na natapos, Lord, ng aming gawain.
Salamat din po, Panginoon, sa mga salita mo, O Diyos, na siyang nagbigay po, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, sa aming spiritual, Lord, na pamumuhay upang sa ganun, O Diyos, sa pang-araw-araw na pagtahak po namin, Panginoon, ng aming buhay, O Diyos, andun, Lord, yung gabay mo, Panginoon, sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy, Lord, na ginagamit mo upang magbahagi ng mga salita mo. Lord, I pray patuloy, Lord, na pagpalain mo, Diyos, yung buhay niya habang siya ginagamit mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw na ito at ganun din, Panginoon, sa mga pagkain, Panginoon, na meron kami ngayon, Panginoon. I pray, Lord, i-bless mo ito, Panginoon. At patuloy, Lord, na magbigay ng kalakasan sa aming katawan, Panginoon. Ganun po sa aming pansamantalang paghiwalay mamaya, Panginoon. I pray, Lord, yung protection mo. Patuloy, Panginoon, na samahan niyo kami hanggang sa kami, Panginoon, ay makauwi sa aming mga tahanan. Salamat, Lord, at ikaw lamang ang purihan, wala nang iba. Ito ang dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.